Pero anong masasabi niyo sir sa status po natin dyan ngayon sa nakikita nyo? Ngayon, Sabi nga po nila na wash out daw po. ay hindi pa naman kasi malalim yan sa metro yan Oo. Ganda po ng dagat natin ngayon mga kaibigan. At ayan makikita natin no, kumikinang-kinang. Yan, 'di ba? Nakakatuwa. So regarding po mga kaibigan no, dito tayo sa main update natin ngayon dito sa Dolomite Sand. At ayan nga po no, pagkatapos ng ulan nga po ngayong araw na to, araw po ng Huwebes no. At alas 3 nga po ng hapon na ayan nakikita natin na nanumbalik po yung puti na itong Dolomite Sand. Regarding naman po diyan sa dalampasigan na yan no. Yan patungkol po diyan mga kaibigan, yan po yun ay na-wash in nga po yung mga buhangin na yan, no? Yung kulay gray na yan, galing po yan dyan sa may dagat, saka sa gitna po banda niyan, so galing po yan dyan at pumunta dito sa dalampasigan. So ayon nga po dun sa isang kawani ng DNR nga po no, ayon sa kanyang pahayag na may isang solusyon din po dyan, kumbaga lalagyan din po nila ng white sand o dolomite sand yung doon banda sa area na yun, yung may gitna po ng tubig no, para kung sakaling lalakas po ulit yung alon at bagyo po ay may posibilidad na ang dadagsa po dito sa dalampasigan ay kulay white na rin po na mga dolomite sand. Dito naman po na makikita natin at mapapansin natin na patuloy po yung dredging vessel natin nga po dito. Naghuhukay ng borak nga po dito sa area na yan kung saan yan po yung phase 2 no. At dito naman po ayan, dito sa may dolomite sand area natin, mapapansin natin na patuloy po yung ating mga yan, yung mga workers po ng DNR po dito no, patuloy po na gumagawa ng paraan dito sa dolomite sand area natin. At ito po mapapansin natin dito naman po, yan, kumikinang na rin po at ayan, lumitaw yung kulay puti dito sa area na yan, yung tinambakan ng dolomite sand. At yung mga basura naman po mga kaibigan, mapapansin natin ay huwag po kayo mag-alala dahil yan po ay nalinis na nga rin po ng ating mga kawani dito sa area na to no, yung taga linis po. Ayan, nakakatuwa lang po dito mga kaibigan no, dahil ayan makikita natin yung dagat na kumikinang-kinang talaga. Sa mga bumabatikos na naman dito na sa dolomite sand ay ano po kaya ang masasabi nila ngayon dito. Yan paunti-unti nga po ay nagkakaroon na nga po ng paraan ang ating kawani ng DNR no, kung paano masolusyonan yung ganitong sitwasyon no, sa tuwing nagkakaroon nga po ng pagbagyo o pagkakaroon ng malalakas na alon no. At dahil nga po dito sa basura ay wala namang pong problema dahil hindi naman po gaano karamihan ang pumapasok ng basura dito sa area na yan no. Pati nga po yung mga water hyacinth dito ay kung mapapansin natin no, hindi na nga po ito dinagsa dito sa Manila Bay no. At aabangan natin at aantabayanan natin at magbibigay rin tayo ng update dito sa inyo doon sa may Ilog Pasig no, kung nandoon po ba nagtumpok-tumpok yung mga water hyacinth na pumupunta dito. Ayan nga po yung ating maikling update dito no, sa inyo dito sa Dolomite Sand area. At yan, at makikita natin no, at yung mga nagsasabi po dito na wash out po ay hindi po yan wash out, yan po ay tinatawag na wash in. Yun nga po, ika nga po nung kawani ng DNR dito nung kamakailan na chinek nga po nila itong area na to no, pagkatapos nung malalakas na alon at yung may bagyo po dito. Yan. At dito mga kaibigan no, kapansin-pansin lamang po dito sa area na yun, doon sobrang dami na naman po ng mga ibon. Yan, nagpiesta na naman sila dito. So sinamahan nila yung pagkinang-kinang na itong dagat natin no. Yan no, sobrang dami siguro ng mga isda rin po dyan no. So ayun nga po doon sa ating nakausap po mga kaibigan, doon sa may breakwater, yung kadalasan na isda na nandito no ay yung alamang at yung mga maliliit. Yan po yun, kaya sobrang dami po nila dito sa area na yan. At ito nga po no, at
sana maumpisa na nga rin po ulit itong pagtatambak nga po nila ng Dolomite Sand dito sa Manila Bay, no? Dahil itong mga kaibigan, no, hanggang ngayon, no, ay matibay po siya, no? Kahit ilang beses na nga po ito nakaranas ng malalakas na pag-alon at dala nga po ng hindi magandang panahon po dito sa lungsod ng Maynila, no? At ito makikita natin, no, na nanatili pa rin, na nandyan pa rin yung Dolomite Sand na yan. So ibig sabihin, hindi po talaga siya na wash out. So yung mga yan, tulad nga po ng nasabi ko sa inyo kanina, no, na yung mga gray na yan mga kaibigan ay alin po yan dyan sa may kalagitnaan banda at napunta po dito, no, nadala ng malalakas na alon dito sa may dalampasigan ng Dolomite Sand. At ayan, makikita nyo naman po, no, at mapapansin nyo na tumaas nga po yung level, ayan, yung buhangin dyan dahil hanggang dyan nga lamang po dinala ng malalakas na alon. At yan, nadagdag po yun, yung mga kulay gray na yan. Pag hinukay po yan, at napanood nyo na rin po siguro, no, yung mga video na in-interview o chinek itong area na to. At nung hinukay nga po nila ay yung Dolomite Sand nga po ay nasa ilalim lamang po. At yung mga kulay green na yan ay nadala lamang po ng mga malalakas na alon. So yun mga kaibigan, no. At yun lamang po, no, yung ating maikling update nga po dito, no, sa Dolomite Sand area. Yan, maraming salamat po, no, sa inyo. At ngayon nga lang po tayo ulit nakapagbigay ng update dito sa inyo sa Manila Bay. Dahil ilang araw nga po tayo, no, na hindi nakapunta dito sa Manila dahil meron nga pong bagyo, no, yung bagyong Quinta. Yan, at sana po tuloy-tuloy na itong magandang panahon natin dito, no, sa Manila, no, o kahit saan man dito sa Pilipinas, no. At sana'y hindi na po tayo magkakaroon ng bagyo pa, no, dahil kawawa po yung ating mga kababayan na nasalanta nga po ng bagyo. Kawawa po yung kanilang mga pananim at yung mga kanilang alagang hayop nga po dito. Ayan, so yun nga lamang po, no, kung bago ka pa nga lang po dito sa ating channel ay huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin po yung notification bell para kung may bago tayong video i-upload ay isa ka sa unang makapanood nito. Ayan, maraming salamat po ulit sa inyo, sa inyong suporta, no, dito sa Manila Bay at sa pagtatambak dito sa area na to ng Dolomite Sand. Yun, God first po. Ito mga kaibigan, meron tayong tatanungin dito mga kaibigan sa nakikita niya dito sa Dolomite Sand area. Hi sir, magandang araw po sa inyo sir. Magandang araw, magandang hapon na. Yan, ayun, hapon na pala. Oo. Yan, from Alvin TV, I'm still learning po, no. Sir, meron lang akong konting tanong sir, no. Sir, ano po yung masasabi nyo at dito sa mga nakikita po natin ngayon dito sa Dolomite Sand area? Maganda ngayon dahil walang tao, tayo lang. At mukhang sanay na yung taong tumingin dito na wala namang naiiba. Oo. Parang white beach lang, pero siyempre, nanibago ka dahil ngayon na nagkaroon ng white beach sa Ruas Boulevard eh. Oo. Noong 30 years ago, meron din ako nakikita ganyan dito, pero panahon pa ni Kopong-Kopong yan. Kulay gray naman yun sir, ano? Oo. At nung uso pa yung mga bulong-bulungan doon sa dagat. Oo. Pero wala, dapat hayaan mo na sa ganyan. Pero hindi rin tatagal siguro yan. At mangingitim din yan dahil ang dagat itim. Yung uri ng buhangin niya ay kulay gray talaga sir, Oo, ano? oo. Pero anong masasabi niyo sir sa status po natin dyan ngayon sa nakikita nyo? Sa ngayon, Sabi nga po nila na wash out daw po. ay hindi pa naman kasi malalim yan eh, sa metro yan eh. Oo. So matagal yan bago ma-wash out. Baka abutin pa na isang taon yan bago mag-wash out. Pero katulad ng nandun, kulay itim na, balang araw magiging itim din yan. Oo. Pag natabunan ng kulay itim na buhangin. So yun. Pero Ayun. hindi pa na ma-wash out yan, matagal pa yan. Oo. Ating summary lamang po dito sir, no. Yan, para sa mga kritiko nga po dito na nagsasabi na na-wash out na nga po dito. Ano po yung masasabi nyo sa kanila sir? Unang-una hindi ma-wash out yan kasi malalim pa eh. Sa metro lalim yan, matagal pa yan. Oo. Pero kung susundan mo yung panahon, susundan mo yung takbo ng panahon, talagang panahon na mawawala yan. Oo. Hindi lang ngayon. Yun. Para hindi ma-wash out yan, gagawin nila, itong seawall na to, ilipat yan doon. Ibig sabihin, ikukulong mo siya. Hindi ma-wash out yun, ikukulong mo siya. Ibig Oo. sabihin, yung lupa na yan, yung taas na ito ng Ruas Boulevard, Oo. kukulong mo siya. Then, pang display lang, pang attraction lang. Pero sabihin mo, hindi mo wala kung hindi mo lalagyan ng ganyan. Hala, na mangyayari.
Parang US Embassy na yan, tingnan mo. Kinulong sila ng seawall, hindi nawawas out. Oo. Ikukulong mo yan, hindi mawawas out yan. Ayan. So sir, ang status naman po sir sa amoy ng tubig natin dito sa Manila Bay. Ganyan pa rin. Nalinis naman yan ng konti, pero siguro dahil may mga sewerage system na tayo dyan. Kailangan talaga maayos yan. Pero kung sasabihin mo dahil sa dolomite na yan, ay hindi yan ang dahilan. Oo. So yun, maraming salamat po sir. Baka may gusto kang batiin sir. Wala naman. Binabati ko lang yung mga taga-DENR na gusto nilang gawing white sand to. Cover nila hanggang seawall ng US Embassy, hanggang yate doon. Oo. Pero mahal na yun, wala tayong pera doon. So yan, maraming salamat po sir at pinaunlakan nyo ang ating pagsagot sa ating mga katanungan. Yan, thank you.